Kung akala mo ang mga lumang bahay lang ang may mga nakakatakot na kwento, mag-isip-isip ka muna bago mo basahin ito. Sina Cora at Ben, hindi nila tunay na pangalan, ay nagpasya ng panahon na para itayo ang kanilang pinapangarap na bahay. Pinili nila ang isang lupa sa Roxas District, Quezon City. Matagal nila itong pinagplanuhan kaya nang matapos, ang bahay ay eksaktong larawan ng kanilang mga pangarap, maluwag at kumpleto sa pasilidad. Sa unang palapag ay ang sala, dining area at kusina. Sa ikalawang palapag naman, ang 3 silid tulugan para sa mag-asawa, sa kanilang nag-iisang anak at isang silid para sa bisita. Sa ikatlong palapag, matatagpuan ang family room at ang kwarto ng kasambahay. Plano nilang matapos ang bahay bago ang ika-8 kaarawan ng kanilang anak, isang regalo bilang pagdiriwang ng kanyang pagdadalaga. Kumuha si Cora ng mga karpinterong kababayan niya mula sa Ilocos. Bukod sa sanay at mapagkakatiwalaan, nais din ng mag-asawa na makatulong sa kanilang mga kababayan sa probinsya. Isa sa mga karpintero ay si Toto, hindi rin tunay na pangalan, isang binata sa unang bahagi ng kanyang 20s. Masipag siya at bihasa lalo na sa paglalagay ng tiles at bakal na grills. Madalas siyang magtrabaho hanggang hating gabi para lamang matapos ang gawain sa loob ng isang araw. Hinahangaan siya ng ibang karpintero dahil palagi niyang ipinadadala ang kanyang sahod sa kanyang mga magulang at nakababatang kapatid. Halos 1 taon nang lumipas bago tuluyang natapos ang bahay. Binigyan ni Cora at Ben ng bonus ang lahat ng karpintero, ngunit mas malaki ang ibinigay nila kay Toto dahil sa kanyang sipag at pagiging maaasahan. Lubos ang pasasalamat ni Toto. Kuya, ate, maraming salamat po. Kung may masira man o kailangang ipaayos, sabihin niyo lang po. Ako na ang gagawa kahit walang bayad, wika niya. Hindi nagtagal, lumipat niya ang pamilya sa kanilang pinapangarap na bahay. Sabik silang maranasan ng unang gabi sa bago nilang tirahan. Sa loob ng ilang araw, tahimik at masaya ang kanilang paninirahan. Isang gabi, nagising ang mag-asawa dahil sa isang tunog. Ting, ting, ting. Parang may tumutunog mula sa balkonahe ng kanilang kwarto. Ngunit nang buksan nila ang ilaw, tumigil ang tunog. Ipinagsawalang bahala nila ito at muling natulog. Tik, tik, tik. Ngayon naman ay parang may kumakatok o kumikiskis, tila galing sa banyo. Muli silang nag-imbestiga, ngulit wala silang nakita. Walang tumutulong gripo, walang sira. Saan galing yun? Bulong ni Cora. Bukas na lang natin tignan, sagot ni Ben. Humiga silang muli, ngulit makalipas ng ilang minuto, bumalik ang mga tunog, mas malakas, mas malinaw. Nainis na ang mag-asawa, bumangon silang muli at tinungo ang balkonahe at banyo. Ah! Napahiyaw si Cora. May isang lalaking nakasabit sa labas ng balkonahe, tila pinupukpok ang bakal na grills. Si Toto iyon. Sa isang iglap, naglaho siya parang usok. Niyakap ni Ben si Cora at binigyan ng tubig. Pilit niyang pinakalma ang asawa. Baka guni-guni lang, sabi ni Ben kahit nakita rin niya ito. Hindi ako nananaginip, alam kong nakita mo rin siya, giit ni Cora. Maaaring masamang pangitain niyon, baka may nangyaring masama kay Toto, sagot ni Ben. Sa wakas ay nakatulog din sila. Hindi na sila ginambala ng anumang tunog ng gabing iyon. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, tumunog ang telepono. Tumawag ang tiyahin ni Cora. Naibulong niya ang masamang balita. Nasagasaan si Toto ng isang truck na minamaneho ng lasing na driver. Hindi na siya umabot sa ospital. Tahimik na ibinaba ni Cora ang telepono at ikinuwento kay Ben ang nangyari. Nagkatinginan silang dalawa, walang masabi. Noong linggong iyon, nagpamisa sila para sa kaluluwa ni Toto at ipinabasbas ang kanilang bahay. Mula noon, naghari na ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan.
Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat!